Ito po yung pagpapakasal ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon. Ang tanging nagulat lang naman dito, si Trina Candasa kasi hindi niya nalaman. Saka lang siya, ay, kinasal niya. Hindi daw kasi niya nalaman at hindi rin ipinagpaalam si Miti. Itong si Direk Daryl Yap, mula sa kanyang napakayamang utak, meron po siyang bagong parody ngayon. Tungkol po ito sa programang It's Showtime. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Na-miss namin kayo. Heto na naman po kaming tatlo para maghatid sa inyo ng mga kwentong makapagpapalis ng inyong lungkot at lumbay. Siyempre, nandito po kami para sa inyo. Di ba naman, Romel Chika? Totoo, nandito po kami, maghahati-hati na naman ang mga opinyon ng mga manonood, kaya tumutok na. Mismo. At siyempre, heto na po ang ating bida. Si Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, nandito kami, magbibigay kami sa inyo ng mga balitang artista. At siyempre, ang aming mga chika, pero walang pikunan. Ay, talagang sumusundot Yun na, umpisa pa lang. Kaya naman po mga kachika, sama-sama po nating namnamin ang kabuuan ng ating programa. Ito po ang inyong show, ang aming show. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Okay, ito ay naganap na kamakailan. Pero syempre, yung mga bashing po sa kanila sa pag-iisang dibdib, buhay na buhay pa rin. Hindi natigil. Oo. Ito po yung pagpapakasal ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon. Pero dahil nga kasi meron yung pinagdaanan si Carlo na nagkaroon pa sila ng anak ni Trina Candasa, yun po ang inuukil-kil sa kanila ngayon samantalang napakaligaya na nila ni Charlie, di ba? Oo, at the fact na matagal na nangyari ito, na dapat sana nakamove on na ang bawat partido. At dapat ay medyo pinakinggan din naman nila yung sinabi ni Charlie na nang pumasok naman siya dito sa relasyon na ito, matagal nang hiwalay sina Carlo at Trina, di ba? Pero siyempre, nagulat ang lahat kasi bigla-bigla ang pagpakasal. Hindi rin sa akin, para sa akin, hindi biglaan yung 2 taon. Mahaba-haba na rin yun para makilala nila ang isa't isa. At ito po'y usapin ng puso at kung anong idinidikta ng kanilang mga puso ay wala tayong magagawa. Ayo. Di ba? Ang tanging nagulat lang naman dito, si Trina Candasa kasi hindi niya nalaman. niya alam. Nung na-post lang nakasal, saka lang siya, ay, kinasal niya. Hindi daw kasi niya nalaman at hindi rin ipinagpaalam si Miti para makasama doon sa kasalan. Kasi karaniwan, yung anak ng lalaki o babae sa isang nakaraang relasyon, isinasama sa listahan, di ba? Kaso sinabi niya na hindi niya alam. At doon po binubutasan ngayon sina Charlie at Carlo na sinasabi itong si Carlo Aquino, napaka-irresponsableng ama na wala man lang pagmamahal sa kanilang anak ni Trina. Napakalinaw din po nung sinabi mismo ni Trina Candasa, responsableng ama po si Carlo dahil nagbibigay siya ng sustento kay Miti, di ba? Oo, kaya dapat doon tayo magsimula, doon tayo mag-take off na maganda naman at na gagampanan naman ni Carlo ang kanyang tungkulin bilang ama. Oo. At ito yung kasalan, mga kachika, mga kapatid, na pati po ang mga bisita ay binabash. Oo, Di ba? nakakaloka naman Bawal yan. na pala ngayon bumate sa mga bagong kasal. Tama. Katulad na lamang po ni Jolina Magdangal, nandoon sila ng kanyang asawa at nasaksihan nila yung kaganapan, di ba? Yeah. At nag-wish siya, di ba? Congratulations, Carlo, at best wishes naman sa'yo, Charlie, di ba? Alam ko mabuti kang anak, mabuti kang tao, suportadong pamilya, yung mga ganyan-ganyan. Hala, binasama ng ng mga bashers. Totoo yan. Mabuti na lamang at marami rin po tayo mga kababayan na malawak ang pag-iisip at naintindihan yung pagbati na ito ni Jolina Magdangal. Magkaibigan po kasi sila ni Carlo at saka ni Charlie. Siyempre po, pagkaibigan natin ang ikinakasal, wala tayong ibang hiling kundi ang panghabang buhay na Ay, pagsasama. siyempre naman. Kung sabi nga nila ay walang forever, sisikapin nila na magkaroon ng forever. Tama. Di ba? Correct. Kaya ang sabi nga nung ibang mga nakaunawa kay Jolina, hindi natin alam kung ano nangyari sa relasyon ni Carlo at ni Trina. Di ba? Huwag nating panghimasukan yon. Dapat lawakan natin ang ating
pag-iisip na maaaring nagkaroon ng harang kaya hindi natuloy na silang dalawa ang ikasal. Oo. Ay, tama. Diba? Ang tanging naging problema lang dito ay talagang binash ng bonggang-bongga sa Gio na nakakaloka. Ano to, mag-wish ka lang, mga bisita, mag-wish lang, galit na rin sila Pataas dapat. na ng pataas ang level ng panghihimaso Yun. ng mga basher. bashers sa mga buhay ng mga personalidad. Kung dati, ang mga pinapansin, pelikula, pag-arte, ngayon personal ng buhay. Totoo. At pati ang mga nagpo-post ng maganda para sa ayaw nilang artista, binabash. Ay, oo. Diba? Ayaw nila nun. Mm-mm. Anong komento mo dito? Nababati ka lang, tapos sabihin na gano'n, oh, simple congratulations. Tapos, naku, ito naman kasi mga base rito. Talagang lumalagpas sila sa ano Ah, sa sa boundary. boundary. Sa boundary talaga. Dapat kasi, base okay ka lang, wala namang problema yung magbas ka, di ba? Pero dapat isipin mo kung ano yung binabas mo at kung sino yung binabas mo. Huwag ka lang magpas sa boundary. Lalo na kung wala kayong kinalaman sa istorya ng nakaraang buhay ng mga tao na inyong kinakampihan at inyong tinitilad-tilad. Tama. Diba? Dapat alamin muna natin yung history ng pagsasamahan ng mga magkakaibigan kung paano sila magbatian. Oo. Naalala ko sa isang panayam ni O.G. Diaz kay Trina Candasa. Oo. Sinabi rin naman niya, in a way, sinabi niya na siguro naging toxic din siya, di ba? Toxic siya doon sa relasyon. Kaya hindi nagtagumpay. Tama. At saka si Carlo, mabuting tao po eh. Mabuting tao siya at mabait na kasama na sa trabaho, mabait na anak, kapatid, at lahat na. Ginawa pa nga po niya, napaka-formal, di ba? Nagpunta pa sila ng Amerika para hingin ang kamay ni Charlie, di ba? Liligawan pa nga lang, nagpaalam na, nagkaroon na po agad ng respeto. At nung magpapakasal na, nagsabi rin sila. Di ba? At saka wala pong, ang buhay po, ang kapalaran, walang ibinibigay sa atin ng panahon kung kailan magpapakasal at kailan hindi. Ay, totoo. Di ba? Totoo. Oo. Hindi nakadrawing yan. Hindi yan idinidikta. Ito ay nangyayari ng natural na natural kapag nagkasundo na ang mga nagmamahalan na kailangan ng mabasbasan ng Diyos. Correct. Ang kanilang pagmamahalan. Ito yung biglaan Mararamdaman mo yung tinatawag na spark na hindi mo alam yung palang kasama mo pala makakatuluyan mo. Oo. Hindi wala makakapagsabi kasi, Wala. di ba? Nakakatawa lang meron pang mga bashers na nagpo-post ng akala mo lang wala. Pero meron. Oo. Meron. Oh, di ba? Oo nga. Binabaligtad nila talaga yung sitwasyon na ang pinalalabas nilang kaawa-awa ay si Trina Candasa. Oo. Tapos meron ibang nagsasabi, uy, napaghanap buhayan ni Trina Candasa ang pagpapakasal ni Carlo at ni Charlie. Tumaas daw ang benta ng Oo. kanyang mga pabango. Oo, di ba? Kaya may mga bagay-bagay talagang pag may nawala, meron naman kang kakabigay sa Benepisyo. iyo. May benepisyo rin Diba? naman, di ba? Ang maganda talaga, unawain po natin, nagmamahalan si Charlie at saka si Carlo. Tapos na po ang Oo. istorya ng relasyon ni na Carlo at Trina. Meron pong isang bata na nandito sa gitna, si Mithi. Hindi po yan kinakalimutan ni Carlo. Alam niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang Oo. ina. Yun ang Tama. pinakamahalaga, di ba? At sinabi mismo yan ni Trina, di ba? Mm. Na tungkol doon kay Nagsusustento. Medeo. Oo. Nagbibigay ng sustento. Pero pag hiniling niya ni Carlo na isasama doon sa kasi, ibibigay niya naman. Oo, Di ba sabi naman ni ipahihiram Trina, niya. Papahiram niya naman. yun, Alam mo, ano? mas maiintindihan siguro ng mga bashers kung kakausapin mo sila in English. Palagay ko lang. Ikaw, ano sa palagay mo? Oo, napakahusay mo Oo. naman tuloy. Kasi parang sa Pilipino, hindi sila makaunawa eh. Ay, oo, Gawin, dapat Diba? Ng English, ano? pakiusap. Oo, sa ibang Inglesin ano. mo. Inglesin Okay, lang. go. You know ba, sir? Sino sinisisitan mo? Marami sila eh. Marami sila. You know, buzzers. Ayan. All you have to do is not do not quiet. Anong do not quiet? But you have to think that you have to put your own boundary in yourself. Ay, Lagyan ninyo ng dapat na boundary ang inyong pagsasalita. ayan. And then so that you know the people the people that you are bashing is a very hurtful. Alam mo? Very hurtful. Hurtful. Hurtful siya na Hurtful, no. nasasaktan. Bakit lumaki ka ba sa farm? Lumaki ka ba sa Your farm? Honor, hindi ko na po matandaan. Lumaki ka ba sa farm? Ganon. Okay, kantahan mo na lang si Carlo at saka si Charlie. Ay, simple kakantaan ko sila ng ano. God bless you. Ay, You make me feel brand new. For God bless me with you. Tut, tut, tut. Makes me
feel brand Naku, eto na nga. My love. Ay, Di ba yun yun? Yung song ng bagong raspa. Bakit? You make me feel brand new. Stylistics to. Okay. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Ayan. Precious love. You held my life within You held my life within your hands, creating everything I am. taught me how to live again. Taught me how to live. Nahawa ka na. yung Taught me how to live again. Wala na. Tama si Jojo at si Leslie Grace at Vincula ng High ng China. Nanay, mag-iingat kay Romel. Nakakahawa yan. Totoo. Contagious yan. Ayan, nahawa na ako. Oh. Nahawa talaga. Naloloka ako sa iyo, Wendell. Iyo ang awitin, kami ang isinasalang mo. At nahawa na rin kami. Ayan. At nako, eto po, mga kachika. Ito po ay pinag-uusapan ngayon at pinagpipistahan ng buong bayan. Siyempre, alam naman po natin kung gaano kawiti si Direk Daria. Oh, Di ba? oh. And he strikes back. Ay, Oh, ang galing diba? niya. eto yun eh. Opo, marami po tayo naririnig na salitang parody. Ano po ba muna ang parody? Ito po ay isang salita na ang ibig sabihin ay pagpapatawa na mula sa isang panggagaya at ginagawa pong eksahirado ang atake. Yan, Yun po yung tama. parody. Ayun. Parang yung ginawa niya nung panahon ng eleksyon kay Senator Amy. Oo. At saka kasama niya si Pariscoba. kay Juliana. Juliana Panganiban. Oo, correct. Di ba? Oh, at saka Ganon. yung ano yung mga ano sa ibang bansa, yung katulad yung American Got Talent. Ginagawa sa kanila yon oo. at hindi sila nagagalit. Hindi, Tanggap wala. nila yon. Yun po yung parody. At ngayon nga po, itong si Direk Daryl Yap, mula sa kanyang napakayamang utak, meron po siyang bagong parody ngayon. Tungkol po ito sa programang It's Showtime. Okay, ganito po yung atake. Madlang people, handa na ba kayong mapahiya? O gusto mo lang manghiya? May isa pa. May isa pa. Ano yan? Kumusta na po kayo, mga madlang pulpol? Ay! Pahiyain ka. Ano mang lahi, ano mang kulay, sama-sama kayong mauukray. This is your shame, this is your time. Magpahiya na, it's shame time! Ano sabi mo, Showtime? Yan, fine. Ulitin mo nga. Ulitin mo yan, Ano mang lahi, ano mang kulay, Kinumpleto pa. sama-sama kayong mauukray. This is your shame, this is your time. Mapahiya na, it's shame time! Ay! Diyos ko, grabe. Grabe. Yan talaga yung nakakatawa. Meron pong paglulunsa dito. Oo. Ang launching po nito ayon kay Direk Daryl Yap ay sa June 17, 2024. Uy. At ang tawag niya dito ay Noontime Show sa Hating Gabi. Ay, ang Nakakaloka, ganda. kakaiba. Noontime Oo, Show sa sa Hating Hating Gabi. Gabi. Kanya po yan. Nuulit po natin. Ang parody po ay panggagaya na may halong eksahirasyon para sa pagpapatawa. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit si Direk Daryl Yap ay nakaisip ng ganito? Unang-una, May pinanggagalingan? meron siguro na kasi unang alam naman ng lahat kung napanood po nila ang isang segment sa Showtime na binanggit niya kasi yung Daryl Yap. Siya nagbanggit. Siya si Vice Si mismo Vice. nagbanggit. O, di ba? Kaibigan niya yan, director, ba MC? Oh, Kaibigan yung niya. Chef Hindi niya nga Lassie. sinabing director eh. Kaibigan niya si Daryl Yap, di ba? Oo. O, ba't parang ayaw nyo? Ba't parang ayaw nyo aminin? Gumanon pa. Kahawig mo si Daryl Yap nung nagsisimula pa lang siya. Daryl Yap ba? Ay, Daryl Ong pala. Daryl Yap pala yung mga kaibigan mo. Anyway, yung friend nila MC yon, di ba? Yung director niya ng pelikula. Oo. Parang ayaw mong umamin.
So parang naging biktima rin ng pambubuli Yes. si Direk Daryl Yap. Eh alam naman po natin kung gaano kawiti itong si Direk Daryl sa bata niyang edad na ito. Eh talaga namang may pinaghuhukayan pong balon ng katalinuhan. Tama. Siya po ang klase ng tao. Hindi ito uurong. Oo. Ay, Hindi uurong to. Kinanti Hindi. mo eh. Oo. Siya kasi nag-una eh. Kaya Oo. siyempre, susundan lang ni Direk Daryl Yap yung mga Eh ang sinasabi galing-galing niya sa mga parody, Oo. di ba? Ay, alam naman natin, director, writer, influencer, Oo. Totoo. content creator, nasa kayo lahat kayo direct. At may baong talento. Totoo. Talagang purong talento. Sabi ko nga, di ba, kapag si Direk Daryl Yap ay sinundot mo ng aspile, nako, pupukpukin ka ng maso. Ay, ito na ang nangyayari. Ganon siya katindi. Grabe. Kaya uulitin po namin, ang parody po na ito ay gawa ni Direk Daryl Yap. Paninindigan niya ito at ang launching po ay sa June 17, 2024. Ang ito pong show na ito ay Ang Hating gabi. Hating gabi. Noontime show. Noontime show sa Hating Gabi. Kaya uulitin natin ang kanyang script nakalagay doon. Kumusta na po kayo mga madlang pulpul? Ayan. Gusto mo bang mapahiya o gusto mo lang mamahiya? Pasok! Papahiyain ka, ano mang lahi, ano mang kulay, sama-sama kayong mauukray. This is your shame, this is your time. Magpahiya na, it's shame time! Ganon. Ayun. Oo. Ayan. At ang mga rhyme, Iba rin. Grabe. Pinagsunugan ng kilay ito. Oo, pinag-aksayahan at pinag-isipan ng panahon. Di ba? At kailangan abangan nila ito. Marami Alam mo naman na. si Direk Daryl, pag nagganyan ng parody, milyones. Ay, sobra. Diba? oo. Ano kaya ang mararamdaman ni Vice Ganda kapag napanood niya ng buo itong Memehiya, si Memehiya. Uy, ha? Ayaw niyang tawagin ng Meme Vice, Meme Vice, Memehiya. Ay, Diba? nako. Ang dami Yun ang na, sabi no? niya, Pero naku, Vice, huwag ka lang mapipikon sa gagawin nito na parody ni Direk Daryl Yap. Dahil siyempre, siguro ikaw napapanood mo naman, pati yung mga show sa ibang bansa, di ba, ginagawang parody, di ba? Oo. Magpasalamat ka. At kay saka, Direk Daryl leksyon ng Yap. buhay, kung ikaw'y pumipitik, dapat handa ka ring magpapitik. Ayun. Kung ikaw ay nang pipiko ng ibang tao, dapat tanggap din ang puso mo na paminsan-minsan ay napipikon ka rin. Oo. Di ba? Para Kumbaga, patas-patas lang oo, tayo. para parehas ang laban. Ano nga ba Yun. yung sabihan mo? Ano Pag yan? binato ka ng tinapay, ha? Ay, hindi naman. Yung pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay, pero nakalagay sa garapon. Oo. Parang Ang sakit. Kala ko yung bato gagawin mo tinapay, magiging mabuti ka. Hindi, mas masakit talaga ang mali. Kapag binato ka ng bato, Ayun. yun, Oo. gantihan mo ng tinapay. Pero Ayun. siguruhin mo lang na yung tinapay nakalagay sa garapon. Di ba? Yun yung kasabihan ng mga Oo. Pinoy sa mga taong nang pipikon at hindi kayang tumanggap ng pagkapikon. Ayan. Ayun. Yun, Totoo. di ba? Yun. Naku, abangan na lang po natin kung ano magaganap dito. Kakantahan mo pa ba si Direk Daryl Yap? Oh. Siyempre, abangan na lang nila yung Launching. buo ng launching ni Direk Daryl. Naku, napakaganda ito. Ako talaga. Oo. Alam mo, bukas. Papahiyain ka. Anong mang lahi, anong mang kulay, sama-sama kayong mauukray. This is your shame, this is your time. Magpahiya na, it's shame time! Alam mo, talaga na, ano to? Buong buo, palaban. Di ba? Hay nako, mga kachika talaga rin mga po. Ewan na lang natin kung ano pong bardagulan na magaganap sa mga darating na araw. Basta kami, ang aming puso ay punong-puno dahil sa ating mga SNNers na walang sawang sumusubaybay sa atin. Tito Manny and Tita Norsky Garcia sa maraming dahilan. Basta, mahal po namin kayo. Maraming salamat. At maraming salamat din, Boycie Caragay. Siyempre, kay Maricho Promotion Espirito. Tita Julie Paras, salamat din sa'yo. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noy. Ng Hainan, China. Siyempre, Tito Obel at Tita Nino Olanday. Freely and Lara May Abrigo ang pinagkunan namin ng salitang konyak. At Ay, syempre, diba? kung may konyat, huwag kayong ano-ano dyan. Diletada. On Dribble and Mama Lota. Sioni Sebastian. Dan Clavisilas and Mama Mama Sel. Nakasama po namin kayo. Okay? James Vincent Navarrete and Mama Dang. Direk Franny Zamora nating mahal. John and Ching Bautista,
Silverio. Randy Balaguer at syempre si Mark Valencia, ang kanyang dakilang minamahal. At ang kanyang dakilang ina, mahigpit na yakap po kay Mama Lydia. At syempre, ang may-ari nito, Saldi Aquino. Teka naman, sobrang naman yata yung paglalangis mo kay Saldi. Oh, again, Yung totoo. syempre po. Syempre po, nagbibigay-pugay kami kay Mr. Saldi Aquino. At kay Tessa sa At- kanyang Oo. wife. Oo. Ayan, maraming salamat. Ang ating mga ninang, syempre. Ay, syempre si Ninang Tita Florestada at Ninang Letlit Kukabo. Nating mahal. At syempre po ang rampadora at reyna ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At eto na, At syempre, ang the most generous at ang Ninang of all time, Doña Lily Chua. Nakita mo? Hindi. ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Okay. Naku, ang bibida rito ay talaga namang kilalang-kilala at walang hindi nakakakilala dahil mainit na mainit talaga siya. Pero sa kabila ng pagkanyang magiging mainit at pagiging madaldal at parang puno ng opinyon. Uy. At lagi na lang sinasama ang kanyang past relationship. Nakaraan. Nakaraan na relasyon. Lagi-lagi niyang kare-kare sa kanyang mga kwento. Bit-bit. Eto na. Nagkaroon na ng Resolusyon. resolusyon. Ay. May gag ano na. May gag order May na. gag order na wag niya nang kahit kailan pag-usapan ang nakaraan. Ay, paano Ay, yan? bakit? Oh. Paano yung promo niya? Naku, tama naman na please. At ang dalawang pelikula na nagamit na yun, oh. Nakakaloka. Itigil na. Pinatitigil na talaga sa kanya ang pagbanggit at pagsama sa mga kwento niya ang kanyang nakaraan. Ay, nako, dararapat lang naman dahil kawawa yung babae. Oo. Hindi naman nagsasalita. Siya itong dakdak ng dakdak, kalalaking tao. Correct. Minsan nga nakuha niya ng simpatsya natin kasi nga, di ba? Sa paulit-ulit. Sa paulit-ulit, nagsawa na rin tayong intindihin siya. Nung una, naiintindihan na natin siya. Naglalabas lang naman siya ng di ba? Sama Okay lang ng yun. loob. Pero yung paglalabas niya na walang katapusan, Oo. iba na yun. Alam mo, overkill. Yes. Di ba? Kapag Ay, oo. paulit-ulit at sunod-sunod, makakaisip din yung nakakarinig na, bakit ganito? Ba't paulit-ulit? Mm-mm. Nakakasawa na. Totoo. Di ba? So ngayon, hindi na siya po pwedeng magsalita ng anuman. Ano man? Tungkol sa girl at sa kanilang relasyon. Yes, basta tungkol sa relasyon ng nakaraan, pag-usapan niya yung present. So hindi na natin malalaman kung masarap o hindi Ay, yung oo. steak. hindi na. Kasi hindi naman totoo. Ha? Oh, bigyan mo nga kami ng ng konting Ay. si Tito Manny Garcia, Oo, tapos SNNers. Basta Clue. Tito Manny, basta ito lang. Di ba, ang Y palagi niya kalaban yung X. Ah, okay. Ah. Ang Y and X chromosomes. Ay, Ay, grabe ayan. yun. Ang Yan lagi, yun. lagi sa mga commercial, di ba, kapag walang brand. Ay, oo. O bakit ganun, ano? Oo. Kunwari, isang sabon na kilala ang ipinopromote, may endorser. Dito kay X. Oh, di ba? Wala itong oil na nagpapaganda ng ating kutis. Oo. Alam mo, kahit sa anong estado, pag yung X, yun yung walay. Nega. Di ba? Oo, hindi maganda. Na huwag tangkilikin. True. Di ba? So, ito na ngayon, magiging pangalan niya talaga, the title suggests, X na talaga ang pangalan. Ay, nako. Eto naman po, sigurado na ito. Paulit-ulit din namin sasabihin. Siguradong-sigurado. Hindi na po kayo mauupo pa sa row 4 na katabi ang mabangong basurahan at walang Ventilador. electric fan. Ay, totoo ka! Di ba naman? Nakakaloka talaga. Ano ba kasi dapat gawin? Ito na nga po dapat yung gawin. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. At maraming salamat, Direk Beverly Verhel. Talagang tutok na tutok ka sa SNN. Ipinadala ko kay Direk Tom Nava at kay Direk Jet ang iyong ipinadala kay Tina. Alam niyang 3 cams tayo, yung setup Ay, natin. galing. Direk Palibasa, Direktor. Anak, mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada. Maraming salamat sa iyo sa mga papuri at pagbati. Hindi ka namin malilimutan. Thank you. At wala kayong dapat gawin, kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. O syempre, lagi ko sinasabi sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming TikTok. Ito yung amin, Showbiz Now na. Marunong nang gumamit ng kanyang camera. Ang galing-galing mo. Ayaw ni Direk Beverly. Hindi, natutuwa nga siya dahil 3-cam setup tayo, Totoo. di ba? Ay. Nako, nakakatuwa ang ating production. Maraming salamat sa inyo. Basta para sa ikagaganda, ready kayo. di ba Level naman? up, guys. Yes, maraming salamat. Salamat
Salamat, chika. Nanay at Wendell. Yes, maraming salamat. Sumiryoso. 500? 500? Okay. At hanggang sa susunod pong episode ng ating programa, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal dito po sa Showbiz Now! Maraming salamat.